Hi guys! Dahil Halloween, i-share ko lang sa inyo ang trip namin dito sa pumpkin farm na pinuntahan namin yung nakaraan para kumuha ng pumpkin at gawing lantern. So first of all guys, alam nyo ba na ang pumpkin or ang kalabasa ay isang prutas? Yes, hindi po ito vegetable pero ginagamit natin as vegetable at sinasama sa mga niluluto natin. Pero sa science or sabi ng science, ang pumpkin daw ay isang prutas, which is nawindang naman ako ng slide. All my life kasi, ang pagkakaalam ko ay ang kalabasa ay vegetable na pampalinaw ng mata dahil meron itong keratin na kagaya ng carrots. So, alam naman natin lahat na napakaganda ng kalabasa para sa ating kalusugan. But, alam nyo ba na ang bawat kalabasa ay mayroong 500 na seeds at para masabi na sila ay matured. At it takes about 90 to 120 days bago ang kanilang maturity. So, during the visit in the farm, guys, ang dami ko talagang natutunan about sa pumpkins na hindi ko alam or kumbaga, siguro absent ako sa school ng mga tinuturo yung mga tungkol sa pumpkins. Anyway, dito din nalaman ko na meron palang story yung pumpkin or yung jack-o'-lantern pumpkin na tinatawag kung bakit tayo nagka-carve sa pumpkin every Halloween. Actually, dati pala, ang kinakarva ng mga tao noong unang panahon dito sa Ireland and Scotland ay turnish. Or turnips pala, turnips. Yung kulay puti na parang labanos. Pero dahil sa matigas yung turnips, kaya yung mga Irish na nakapunta sa Amerika noong unang-unang panahon, na-discover nila na mas madali palang mag-carve sa pumpkin. Kaya simula noon, yung jack-o'-lantern na story is nag-iba from turnips is naging pumpkin. Kaya ngayon, sikat na sikat ngayon yung story ng jack-o'-lantern na pumpkin dahil yun na yung bagong version ngayon. So, kapag may time ako, ikukwento ko sa inyo sa live yung istorya ng pumpkin kasi it's very interesting talaga. Anyway, dagdag kaalaman, alam niyo ba na lahat ng parte ng kalabasa ay pwedeng kainin mula sa buto, sa balat, sa dahon, and even yung bulaklak ng kalabasa, pwede ninyong kainin at very very healthy talaga yan at nakapagpalakas ng ating immune system. At bawat pumpkin talaga guys is mabigat. Actually sa ibang bansa, lalo na sa Amerika at Australia, mayroong mga competition na papalakihan ng pumpkins. And at the moment, I think ang pinakamalaking pumpkin sa buong mundo or pinakamalaking kalabasa sa buong mundo ay kumikilo ng 1,200 plus kilo. So I will attach some of the photo na nakita ko sa Google. So, ayan. So, madaming facts about sa pumpkin na dito ko lang din nalaman dito sa farm. And it's very, very nice to know yung mga bagay-bagay na hindi ko or wala akong kaalam-alam. So, ayan. Everything in this life has story. And ito ang istorya ng pumpkins. Dito sa farm na to guys, nagugulat ako talaga kasi akala ko yung entrance fee na binayad namin dito is may kasama na free na pumpkins. Hindi pala guys. So una, naghahanap kami ng mga malalaking pumpkins. And then nung nalaman ko na per kilo pala, per kilo pala yung babayado namin, binitawan ko yung malaki na pumpkin at naghahanap kami ngayon ng pinakamaliit na pumpkin. Kasi syempre, pag maliit lang din ang kilo. Kasi sobra grabe ang mahal ng per kilo ng pumpkin dito guys. Nagulat talaga ako. Halos pumapalo ng 1,200 ang isang malaking pumpkin. And sa supermarket, mabibili lang naman namin to ng 300 pesos. So sabi ko kay Adrian, sa supermarket na lang kami bumili. And syempre, alam nyo naman, napakagastos kasama ni Adrian at bumali pa din kami. Pero mas pinili ko talaga na bumili ng madadami na maliliit. And yung mga maliliit lang, ang binili namin para mura lang ang babayadan namin. At saka tinatamad din naman kasi ako na magdala papunta sa sasakyan dahil gusto ko pa mag-enjoy doon sa mismong lugar kung saan ginaganap yung Scarecrow Festival ngayong Halloween.
So, that's it, the pumpkin farm, guys. So, papakita ko lang sa inyo. Sobrang ganda talaga dito. And ayan nga, nakakita kami ng maliliit na pumpkins. And talagang nag-focus kami sa maliliit para madami kaming mabibili. So, all together is 9 na pumpkins na maliliit ang binili namin. At nag-decide ako na ika-carve or lalagyan na lang namin siya ng pentel pen or dodrawingan na lang namin para hindi na namin sila ika-carve. Kasi napaka-messy, guys, mag-carve. But anyway, most important thing is sobrang nag-enjoy si James dito sa pumpkin farm kasi you are allowed na smash yung mga pumpkins dito. Lalo na yung mga sira na kasi hindi na naman din to mapipili. So, yung mga nakikita nyo, guys, na yan is yung mga malalaki is natabas na yan. So, yung mga maliliit na lang yung pwede namin pitasin. Dahil nga, kapag ka malaki, kailangan ng malaking gulok. So, ayan guys, ito yung mga nakuha namin ni James na pumpkins. And syempre, nag-take ako ng madami-daming picture with James sa mga pumpkins na nakuha namin. So, maganda talaga tong lugar na napuntahan namin. And palagi kami pumupunta dito tuwing Halloween para mamulot or para kumuha ng pumpkins. And this time, sobrang mahal na yung pumpkins nila. Kaya talagang nag-focus talaga kami sa maliliit. At nag-focus kami, na-enjoy yung oras namin dito sa farm. And medyo maputik at umulan kahapon. Kaya sobrang nag-enjoy si James dahil nakabota yan. So gusto niya ang naglalaro sa mga putikan. But anyway guys, I hope you have a lovely Halloween. And i-share nyo din sa amin ang kwento ng kalabasa or kung ano man yung ginagamit sa Pilipinas para sa Halloween. Kasi dito sa Ireland, talagang mga pumpkins yung ginagamit namin para i-carve at ilagay na decoration. Kasi may, kapag nilagyan nyo ng kandila yan, it gives you a pleasant smell. So, ito guys yung Jack-o'-lantern na story if you want to Google. And ito yung pinakamalaking pumpkin na nakita ko sa Google.